Hindi pa nakakalabas ng ospital si Don Martin. Nagbabantay si Doña Lunila sa asawa. Hindi siya umalis sa tabi nito kahit na sinaktan siya ng labis noon. Si Don Martin ay nakahiga sa kama at ilang araw ng comatose. Nagising ito mula sa isang malalim na pagkakahimbing at dahan-dahang tumingala. Natanaw nitong isang pamilyar na mukha. Agad siyang lumapit sa asawa. Ngumiti at nag-aalala. Martin, gising ka na. Kumustang pakiramdam mo? May masakit ba? Tila nalilito. Pilit na sinusuri ng paligid. May kalituhan sa mga mata nito at nagsimula siyang mangamba. Saan? Saan ako? Anong nangyari? Bakit ako nasa ospital? Sabi nito sabay hawak sa ulo, parang walang naaalala. Inatake ka sa puso't na stroke. Na-comatose ka ng ilang linggo. Tatawag ako ng doktor. Malumanay niyang sabi. Bakit? Bakit ganito ang pakiramdam ko? Anong nangyari sa aking utak? Tila blankot kulang ang memorya ko. Tumingin ka sa akin, Martin. Kilala mo ba ako? Ani ang hinawakan ng kamay ng kabiyak. Oo naman, mahal kong Lunila. Asawa kita. Mas lalo siyang nag-alala. Mukhang nagkaroon nga ito ng diferensya sa utak. Magpahinga ka at tatawagin kong doktor upang tignan kang mabuti. Ang importante ngayon ay ligtas ka. Inalagaan mo ko, mahal ko? Ani itong ayaw bitawan ng kamay niya. 10 taon na nang huli nitong hinawakan ng kanyang kamay. Dumistansya siya dito mula nang magkaroon ng anak sa iba't ibang babae. Siya pa ang pinagbintangan nitong nangaliwa at anak sa ibang lalaki si Lucifer. Kahit na sa DNA test ay hindi ito naniwala. Biglang pumasok si Victoria, ang kabit ni Don Martin. Nagulat ito at nag-aalala. Isang tahimik na tensyon ang mararamdaman sa silid habang si Don Martin ay napatingin kay Victoria. Inalis niya ang kamay nitong nakakapit sa kanya. Si Victoria, ang paborito nitong kabit, wala siyang laban at matagal na siyang sumuko. Bibigyan niya ng oras sa mga to para makapag-usap. Lumapit kay Don Martin ang babae. Nangingilid ng luha. Martin, kamusta ka na? Naging abala kaya hindi kita napuntahan ng madalas? Sino ka ba? Irritableng sabi nito. Agad niyakap ni Victoria si Martin ngunit tinulak nitong babae na kinagulat ng huli. Lunila, bumalik ka. Hindi ko kilala ang babaeng ito. Lumingon siya. Si Victoria ang minamahal mong babae ngayon. Baka nalilito ka lang sa biglang pagising mo. Mahal mo siya. Lunila, imposible ang sinasabi mo. Ikaw ang mahal ko at wala ng iba. Dito ka lang. Ikaw babae ka. Umalis ka at wag nang babalik. Leonie, ikaw lamang sa puso ko. Matagal na panahon na nang madidig niyang salitang mahal siya ng asawa. Walang nagawa si Victoria kundi ang iwan si Martin. Nagdatingan sina Lucifer at Elvis na may kasamang doktor. Sino ang dalawang lalaking ito? Tanong ni Don Martin. Nagkatingin na sila ni Elvis. Sinuri ng doktor ang matanda at sinabing magsasagawa ng test ngunit base sa unang pagsusuri, nagkaroon ito ng vascular dementia dahil sa heart attack at stroke. Nagmamadaling lumapit si Elvis sa ama. Ako si Elvis at siya si Lucifer, ang pinakapaborito mong anak kasi siyang pinakamabait at pinakamagaling. Umalis ka dyan, hindi pala kita paborito. Tara Lucifer, yakapin mong daddy. Nagatubili siya, ngunit nakita niyang ngiti ni Elvis. Agad siyang yumakap sa ama sa kauna-unahang pagkakataon. Napakasaya sa pakiramdam ng mainit na yakap muna dito. Hindi pa huli ang lahat para sa kanilang pagsisimula. Ang kapayapaan ay nasa kapatawaran. Gaano man kasakit ang nakaraan, may pagkakataon para magbago at itama ang mga pagkakamali. Sa anumang sandali, piliin ang pag-ibig at pagpapatawad. Matuling lumipas ang mga araw at oras na panganganak ni Rosalie. Nakahiga siya sa delivery room ng kanyang mukha ay puno ng pagod, ngunit puno rin ng pag-asa. Ilang oras nang humihilab ang kanyang tiyan. Nasa ulunan siya ni Lucifer na hawak ang kanyang kamay at pinapalakas ang kanyang loob. Rose, kaya mo pa ba? Konting tiis na lang, okay? Malapit na. Ganito pala kahirap manganak. Okay ng 2 anak natin. Huwag na nating dagdagan kung ganito kasakit. Anitong pawisan na rin kahit hindi naman nagle-labor. Humihingal at napapailing. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit ang pagkakahawak kay Lucifer. Halos mahubad niya ang t-shirt nito dahil sa pangungunyapit. Kaya ko Lucifer, kaya ko para sa anak natin. Ani ang suminghap ng malalim sabay ng paghilab ang malakas na iri. Napasigaw siya, tila binali ang lahat ng kanyang buto ng sabay-sabay. Hindi niya maipaliwanag ang sakit. Nakasuporta si Lucifer sa kanya habang ang doktor at mga nurse ay abala sa pagtulong sa kanyang mailabas ang sanggol. Ang bawat minuto'y puno ng tensyon at kaba.
Mrs., konting push pa. Nakikita ko ng ulo niya. Malapit nang lumabas. Sa paghihilab, sabayan mo ng mahabang ire, anang doktor. Kumapit siya ng mahigpit kay Lucifer. Ang mukha ay kumikislap ng pawis, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng tapang. Sinubukan niya mag-focus sa mga sinabi ng asawa na panay ang bulong ng pagmamahal at sa kabila ng sakit, ang pagnanais na mailuwal ang kanilang pangalawang anak ay nagpapatibay sa kanyang loob. Lumuluha na siya sa labis na sakit. Rose, nandito lang ako. Kung pwede lang kuhanin ko ang sakit. Ginawa ko na, ani Lucifer na umiyak na rin. Muli siyang nag-push at sa huling sandali ng pagod at hirap, narinig nila ang isang malakas na iyak ng sanggol. Ang sakit ay natapos at ang kanilang mga mata ay puno ng kagalakan at pagnanais na makita ang kanilang anak. Matapos mailabas ang sanggol, nilinis ito at inilagay sa kanyang dibdib. Congratulations Mr. and Mrs. Donovan, isang malusog na batang lalaki. Nag-uumapaong ligaya sa kanyang puso. Naramdaman niya ang init at bigat ng sanggol na nagbibigay sa kanya ng lakas. Dahan-dahan niyang niyakap ang bata. Ang bawat hibla ng kanyang katawan ay napuno ng kaligayahan. Puno ng pagmamahal at tuwa si Lucifer nang yumakap sa kanya mula sa likod at nakatitig din sa kanilang bagong silang na anak. Hindi niya naalintana ang lahat ng hirap na dinanas dahil sa harap nila ay ang bagong miyembro ng kanilang pamilya. Ang silid ni Rosalie sa ospital ay puno ng kagalakan sa pagdating ng bagong miyembro ng pamilya. Si Lucifer ay kasalukuyang nakaupo sa tabi ng kama. Yakap-yakap ang kanilang bagong silang na anak na si Carter Miguel. Habang siya ay nagpapahinga, ang kanyang mga mata ay puno ng saya kahit napagod. Dumating ang pamilya ni Rosalie upang dumalaw si Tatay Marlon at ang kanyang kapatid na si Pablo, pati na rin ang malalapit na kaibigan nilang sina Len at Carlo. Bawat isa ay may bitbit na regalo at pagmamahal sa kanilang puso. Tatay Pablo, Lena, Carlo, nandito kayo, nakangiting sabi ni Rose. Hala, ang gwapo ng pamangkin ko. Hindi ko akalain na magiging kamukha ko. Banat ni Pablo na puno ng excitement habang nakatingin sa sanggol. Sumulyap siya baby at pagkatapos ay bumaling kay Lucifer. Si Tatay Marlon. Lucifer, salamat sa lahat ng ginawa mo para kay Rosalie at sa mga bata. Alam ko magiging mabuting ama ka sa kanila. Emotional nitong sabi. Nagpatuloy ang masayang usapan at halakhak sa loob ng kwarto. Ang bawat sandali ay puno ng pagmamahal at pag-asa para sa kanilang pamilya. Lumapit si Carlos sa kanya. Ngumiti ito ng matamis, ngunit may kasamang lungkot sa mga mata. Rose, masaya ako para sa'yo. Salamat sa lahat. Naging masaya ako sa mga pagkakataong magkasama tayo. Ako ang dapat na magpasalamat sa'yo. Napakalaki ng naitulong mo sa akin. Hindi kita makakalimutan, Carlo. Alam kong darating din ang babaeng para sa'yo. Aniya, ngumiti ang binata. Mabilis nitong tinapik ang balikat ni Lucifer na nakatayo sa kabilang gilid ng kama. Kapag kailangan ninyo ng tulong ko, nandito lang ako. Magkaibigan pa rin tayo. Anitong tumalikod na. Makikita sa mga mata nila Rosalie at Lucifer ang magkahalong kaba at pag-asa para sa treatment ni Zara. Pagkatapos ng ilang linggong paghahanda at pagsusuri, dumating ng araw ng cord blood donation mula sa kanilang bagong silang na anak para kay Zara. Habang si Zara ay nakahiga sa isang silid, abalang mga doktor at nurse sa paghahanda ng operasyon. Matapos magbigay ng briefing sa kanila, ay nagbigay ng ngiti ang doktor upang palakasin ang loob nila. Ang cord blood donation ay isang ligtas na pamamaraan. At dahil kay Carter, makakakuha tayo ng stem cells na magagamit upang matulungan si Zara. Ang proseso ay mabilis at walang magiging epekto sa sanggol, kaya huwag kayong mag-alala, anang doktor. Ang mga doktor at nurse ay nagsimulang maghanda ng mga gamit. Habang naghahanda ang mga tao sa paligid, nagtanong si Zara. Mommy, Daddy, gagaling na po ba ako? Hindi po ba masakit? Anitong tumingin sa kanila ng tila maiiyak. Ang tanong na ito ay sumugat sa puso nila. Binigyan na niya ng ngiti ang anak at hinaplos ang buhok nito. Oo anak, magiging okay ka. Ang iyong kapatid ay tutulong sa'yo. Magagaling ang nurse at doktor dito. Aalagaan ka namin ni Daddy, kaya tsak na hindi ka masasaktan. Zara anak, hindi ka namin iiwan. Gagawin namin ang lahat para gumaling ka, kaya dapat maging matapang ka din. Ani Lucifer. Opo, strong ako. Anang paslit ng ngumiti na. Ang buong pamilya nagdasal ng tahimik sa tabi ni Zara at sa huling sandali, bago magsimulang operasyon, nagpasalamat sila sa bawat pagkakataon na pinagkaloob sa kanila ng Diyos. Tumakbo ang oras at sa isang magkasunod na sandali ng takot at paghihintay, ang operasyon kay Zara naging matagumpay
Ang mga doktor ay lumabas na may magandang balita sa kanila. Ang cord blood mula kay Carter ay tumulong sa paggamot kay Zara. Magandang kanyang pag-react at inaasahan namin na mabilis siyang gagaling. Anang doktor. Nagyakap silang dalawa at hindi maiwasang maluha sa kaligayahan. Nagdasal at nagpasalamat sila sa kagalingang pinagkaloob kay Zara. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, ang pamilya nila ay buo at mas maligaya nilang haharapin ang bawat araw na magkakasama. Banayad ang hampas ng alon at ang hangin ay may dalang preskong simoy na tila nagpapahiwatig ng bagong simula. Sa isang puting altar na pinalamutian ng bituin, nakatayo si Lucifer, naka-classic na linen suit habang sabik at puno ng emosyong naghihintay kay Rosalie. Sa background, tumutugtog ang isang wedding song. Habang papalapit si Rosalie, suot ang simpleng eleganteng gown na may lace details na animoy diyosa ng karagatan. Hindi mapigilang mapaluha ni Lucifer. Nakatingin ito sa kanya na tila ba siyang tanging babae sa mundo. Nagsimula ang kasal at nagbigay sila ng personal wedding vow sa isa't isa. Lucifer, sa dami ng pinagdaanan natin, hindi ko alam na posibleng umabot tayo ulit sa kasalan. Ang pag-ibig mo na pinangarap ko lamang ay isa ng katotohanan. Maraming salamat dahil sa pagmamahal mo sa akin at sa dalawang anak natin. Kahit na anong mangyari, magkakampi tayo. Ikaw at ang mga anak natin ang mundo ko. Kayo ang kapayapaang hanap ko. Aniyang hindi na napigil ang mapaluha. Rose, I'm heartless. Pero dumating ka. Pinili mo akong mahalin kahit sa mga panahong hindi ako kaibig-ibig. Sa bawat unos, hindi mo ako iniwan. Sa bawat pagluha, nandun ka para sa akin. Pinapangako kong mamahalin kita habang buhay. Pangako kong ikaw lang. Sa bawat umaga, sa bawat gabi, hanggang sa huling tibok ng puso ko. Ang mga panauhin na hindi rin mapigilan ng pag-iyak. Tahimik ang paligid, pero ang mga puso nila ay punong-puno ng pagmamahal. I now pronounce you, husband and wife. You may now kiss the bride. Anang nagkakasal, walang alinlangang hinalikan siya ni Lucifer sa labi. Isang matamis na halik na puno ng pangakot simula ng habang buhay. I love you very much, Rosalie. Mahal na mahal din kita, Lucifer. Muling naglapat ang kanilang mga labi na parang silang dalawa lamang ang nandoon. Mahigpit silang nagyakap na tila ayaw ng pakawalan ng isa't isa. Nadinig nilang malakas na palakpakan ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Samantala, sa kagustuhang makatakas sa kahirapan at kalupitan ng ina ay naging matindi ang kapit ni Ligaya Baldovino kay Carlo Velasquez Donovan. Ito na lamang ang tanging pag-asa niya, ngunit hindi niya inasahan ng pagtakas sa lusak ay mapapadpad siya sa impyernong buhay kasamang lalaking ginawa siyang parausan. Tiniis niya ang lahat ng sakit na dulot nito hanggang nawala na siya ng pag-asa sa pag-ibig ng mailap na binata. Nagdesisyon siyang iwan na ito ngunit sa bawat pagtatangka niyang umalis ay nananaig ang kagustuhan na manatili. Hanggang kailan siya magtitiis kasamang walang pusong bilyonaryo? May pag-asa bang pag-ibig niyang harapin? Ito na sinasabi nitong hindi niya kayang suklian. Bumaba ng bus si Ligaya. Hawak niya ang tiyan. Kahapon pang huling kain niya. Kumakalam ng kanyang sikmura. Nakiusap lamang siya sa driver upang makarating sa lungsod. Tinakasan niyang inang binibenta siya sa mayamang negosyante sa kanilang lugar. Saglit na nakalimutan niya ang gutom ng matanaw ang nagtatayugang gusali. Napalinga siya, abalang lahat ng tao. Napakarami ring sasakyan. Naglakad siya na naglakad. Nagbabaka sakaling makakita ng trabahong pwedeng applyan. Nakakita siya ng malaking mall. Iba ng gutom niya. Parang gusto niya nang gumawa ng hindi maganda. Dinig na dinig niyang kalam ng sikmura. Ngunit wala siyang pera. Wala siyang makitang karinderya na pwedeng mahinga na kahit na sabaw o tubig. Umikot ang paningin niya. Muntik siyang matumba ng mabunggo ng ilang taong nagmamadaling maglakad. Nakarating siya sa parking area ng mall. Hindi siya dapat maging mahina. Hindi siya babalik sa nanay niya. Sa lungsod na ito, tuto pa rin niyang mga pangarap. May napansin siyang lalaking nakatayo sa gilid ng sasakyan. Binuksan itong kotse at nakita niya hinagis nito ang wallet. Hindi naman siya magnanakaw ngunit iba pala kapag mamamatay na sa gutom. Inispatan niyang lalaking lumakad ng bahagya at nakatalikod. May kausap to sa telepono. Kukuha lang siya ng konti at ibabalik din ng wallet. Sa garang ng sasakyan at sa forma ng lalaki, tsak niyang napakayaman nito. Mabilis niyang dinampot ang wallet sa upuan ng sasakyan. Agad siyang nagkubli sa puno. Nanginginig ang kamay na binuksan niyang wallet. Hayop na yan, walang lamang pera. Mayaman ba talagang lalaki o driver lang? Binulatlat niyang wallet, walang cash. Bracelet na luma na yari sa string na kulay itim at berde ng nasa loob. Kamukha pa ng bracelet niyang suot. Sa kalarawan na hindi niya natinignan. Isasoli niya ng wallet na makita niyang wala ng kotse.
Napabuntong hininga siya at inihagis sa basurahan ng wallet na may letter H. Baka sa letter H nag-umpisang pangalan ng may-ari. Naglakad-lakad siya at nagulat na lang na may 2 pulis at isang security guard ang humarang sa kanya. Miss, sumama ka sa presinto. Ha? Bakit? Sinalakay siya ng kabat sa halip na sumama sa mga pulis ay mabilis na tumakbo. Sumasali siya sa takbuhan sa contest sa barangay nila. Natitiyak niyang hindi siya maabutan ng mga ito. Hingal na hingal siya na huminto sa isang iskinita. Muli siyang tumakbo, ngunit tumarang sa kalsadang sasakyang kinuhanan niya ng wallet. Bumalikwas siya ngunit pagdating ng mga pulis na pawis, lumapit ang lalaki sa kanya. Magnanakaw ka? Pinahirapang pang mga pulis? Ibalik mong wallet ko, anang gwapong lalaki. Tila siya na engkanto. Tao ba to? Bakit sobrang pogi? Medyo maluwag pa naman ang panty niya sa kalumaan. Nakipikit siya ng hitat bago mahulog ang underwear. Abat nagmamatigas ka pa? Ibalik mong wallet ko kung ayaw mong ipakulong kita. Nagtagis ang bagang nito. Wala namang laman ng wallet mo, katwira niya. Kulang pang buhay mo sa halaga ng wallet na yun. Lalong bracelet at pictures na nasa loob. Bulyaw nito. Lumapit ang lalaki at kakapkapan siya. Ilabas mong wallet ko. Nayakap niya sarili. Wala nga sa akin. Tinapon ko sa basurahan. Binalikan nilang basurahan ngunit wala na't nakuha na marahil ng taga-kolekta ng basura. Hindi ka titigil hanggat hindi mo na ibabalik ang wallet ko. Wala na nga dito. Aniyang naluluhan na. Gutom na siya tapos nagkakalkal siya ng basura sa gitna ng tirik na araw. Nagalis siya ng jacket na suot, lumapit ang lalaki at kinuha ang kamay niya na may pandidirit nakikita nitong bracelet niya. See? Magnanakaw ka. Kinuha mong bracelet sa loob. Anitong inalis sa kamay niyang bracelet na suot niya noong bata pa. Bracelet ko yan. Ngunit tila ito bingi at sinenyasan ng mga pulis. Dalhin sa presinto yan. Tsak na miyembro yan ng sindikato. Utos nito kaya naman binitbit siya ng 2 pulis hanggang sa makarating sa harapan ng munisipyo na nasa kabilang kalsada lang. Nagwawala siya. Wala siya plano niyang makulong. Sa'yo na yung bracelet ko pero wag mo akong ipakulong. Papalitan kong wallet mo. Tinignan siya nito mula ulo hanggang paa na tila ba siya isang specimen sa laboratorio. Nagkakamali ka ng ninikawan at para hindi ka na makapangbiktima pa, ipapakulong kita. Mabilis na gumana ang isip niya. Lalaki ito, walang pinagkaiba sa mga lalaking nababaliw sa ganda niya sa probinsya. Lumambing ang kanyang tinig. Boss, gagawin ko lahat, wag mo lang akong ipakulong. Ani ang hinaplos ang braso ng lalaki. Lumayo ka nga, ang baho mo. Ani itong pulo ng disgusto. Natural, pinagkalkal mo ko ng basura. Pero isang ligo lang, amoy pinipig na ako. Kumunot ang noon ng binata. Anong pinipig? Gusto mong malaman? Isama mo ko sa bahay mo at ipapaamoy ko sa'yo. Nilandian niyang tinig. Chief, pakipasok sa kulungan to. Anito sa pulis. Grabe, wala ka bang puso? Maawa ka sa akin. Ani ang lumuhod at kumapit sa binti nito. Hinila siya nito patayo na may lumapit na babae. Hi, you're Carlo, right? Sabi ko na nga ba't ikaw yan? I'm Monica, your blind date. Meet my girlfriend. Nanitong kinabig siya at ipinatong ang kamay sa kanyang balikat na kanyang kinagulat. Pasensya ka na, Monica. Nagkaroon kami ng hindi pagkakaunawaan ng girlfriend ko. Sabi ko naman si mami ko lang talagang nag-set ng date natin, ani Carlo. Napaawang ang labi ni Ligaya, pinandilatan siya ng lalaki. Oo, ako ang girlfriend ng baby ko. Ani ang hindi maalalang pangalan nito. Napamulagat ang babae at nagulat. You're kidding. Sabi ng mami mo, wala kang girlfriend. Kaya siya nagsiset ng date para sa'yo. Ayaw mo bang maniwala? Aniya sabi angkla ng 2 kamay sa leg ng binata at ginawaran to ng maring halik sa labi. First kiss niya to at handa siyang ibigay sa hindi kilalang lalaki. Wag lang siyang ipakulong. Nagmamarch siyang humakbang palayo ang babae. Masisiyan siyang napatingin sa lalaki na kaagad na palis na mapansin niya ang dugo sa labi nitong pinahid niya ng daliri. I'm sorry, ang nipis naman ng lips mo. Don't touch me. Anitong hinawi ang kamay niya. Teka, punasan ko. Aniyang kinuhang panyong nasa bulsa. Upang punasan ng dugo, tinulak siya nito. Kadiri ka, baka magkasakit ako. May anti-rabies ka ba? Grabe ka, anong kala mo sa akin, aso? Pasalamat ka nga't niligtas kita sa date mo. Patas na tayo. Huwag mo na akong ipakulong. Ani ang malakas ang boses ngunit nagmamakaawa sa dulo. Tumunog ang phone nito at sinamantala niyang tumakbo ng mabilis. Nadinig pa niyang tawag nito, muntik na siyang makulong. Lakad takbo siya, hinang-hina na siya. Pagod at gutom, muli siyang tumakbo na may madinig na sirena ng pulis hanggang sa nagdilim ng kanyang paningin. Namulat ang mata niya sa isang ospital, napahawak siya sa ulo ng magising. Parang gusto niyang ipikit muli ang mata nang makitang lalaking nakatayo sa gilid ng kama. Huwag mo na akong ipakulong, parang awa mo na. Ani ang lumuha na para maawa ng tuluyan ang lalaki.
Hindi kita ipapakulong pero ipapakilala kitang girlfriend sa mommy ko. Parating na siya. Bago pa siya makasagot ay bumukas ang pinto at niluwa ang kahit na may edad na yung magandang babae at mapustura. Biglang kumabog ang dibdib niya. Carlo, bakit mo nilihim na may girlfriend ka na? Iha, anong pangalan mo? Baling nito sa kanya. Magilong ang matanda, ngunit baka kagaya to ng mga kontrabida sa napapanood niya sa TV. Ligaya pong pangalan ko. Kinagagalak ko po kayong makilala. Aniya nang makitang nandidilat na mata ng lalaki. Matamis ang alanganing ngiti niya. Ilang taon ka na? Saan kayo nagkakilala? Ano ang... Ma, may sakit si Ligaya. Baka ma-stress sa dami ng tanong ninyo. Teka, hindi kaya buntis sa si Ligaya kaya kamo biglang nahilo. Ipacheck ninyo kaagad at excited na ako magkaapo. Naubo si Carlo sa sinabi ng ina. Ma, ayan nakilala nyo na siya kaya sana naman tigilan mo ng pagsiset ng date sa akin sa kung sino-sino. Akala ko kasi obsessed ka pa rin kay Rosalie. Masaya ako't may girlfriend ka na pala. Kailan ang labas sa ospital ni Ligaya? Sa bahay na siya tumuloy. Mag-live-in na kayo o kaya magpakasal na. Huwag nang patagalin. Kausapin natin ang mga magulang niya. Kumislap ang kanyang mga mata. May matitira na siya tsak na niyang masarap ang pagkain. Sige po, sa inyo na ako titira, deklara niya. Hinawakan siya sa kamay ng ina ni Carlo. Kaso napatingin to sa kuko niyang madumi. Iha, nadumihan palang kuko mo nang hinimatay ka. Paglabas mo, dadalahin kita sa salon at spa na pupuntahan ko. Mas lumuwang ang ngiti niya. Mami, maraming salamat po. Marunong po ako ng lahat ng gawaing bahay para makabawi. Hindi mo kailangang gumawa ng gawaing bahay. Mahigit 20 ang kasambahay natin. May matitira na siya. Saka siya maghahanap ng trabaho. Nakaalis na ang mabait na Donya. Todo ngiti mo ah. Ligtas ka sa kulungan tapos matitira pa sa magandang bahay. Binabalaan lang kita. Sa oras na may mawala na kahit na ano sa bahay namin, ipapakulong talaga kita. Hoy, hindi ba tinulungan kita sa mommy mo? Quits na tayo, saka ikaw itong pinagpapanggap mo akong girlfriend. Gwapo ka lang pero napakasama na ugali mo. Umikot ang mata niya. Wait, marami akong maliligaw. Hindi kayo nalabat per sight ka sa kagandahan ko. Kaya mo ko pinakilala kagad sa mommy mo. Aminin, hindi ka lang magnanakaw. Palagay ko gumagamit ka rin ng pinagbabawal na gamot. Baliw ka. Ako? Magkakagusto sa tulad mo? No way, never. Ang daming babae. Bakit ako napili mo? Nakikita mo to. Kinuhanan tayo ni Monica at pinadala sa mommy ko. Kitang-kitang pagmumukha mo. Wala akong choice. Ikaw ang babaeng nandun. Napakamalas talaga ng araw na to. Ano itong pinakitang picture sa cellphone? Payag ako magpanggap. Gusto mo totohanin pa natin. Wala akong boyfriend at hindi pa ako nagkakaroon ng boyfriend. Fresh to. Ikaw ang una sa akin. Maswerte ka. Anaya sabay flip ng hair. Wala akong pake. Anitong tumalikod at may tinawagan. Minuto lang ay may kumatok sa kwarto at pumasok ang isang lalaki na may inabot na papel. Pirmahan mo to. Ano yan? Ani ang kinuhang papel. Kasunduan, magpapanggap kang girlfriend ko sa loob ng 3 buwan. Tapos maghihiwalay tayo ng walang drama. Magkanong bayad? Hindi kita ipapakulong. Sagot ko ang lahat ng gastos mo sa loob ng 3 buwan. Ay, hindi pwedeng ganyan lang. Bayaran mo ko monthly. Sa sama na ugali mo, pakiramdam ko, magdudusa ako sa'yo. Mental health ko, bayaran mo. Magkano kailangan mo? Saglit siyang nag-isip. 50,000 per month. Walang emosyong nakatingin sa kanyang binata. Masyado yatang malaki ang 50,000. Pero sa loob ng 3 buwan, 150,000 lang yun. Kulang pang simula niya ng business. Hetong black card, pwede mong gamitin at pangbili ng kahit na ano. Pwede ba ako mag-withdraw ng pera dito? Nangingislap ang mata niya. Hindi pala malas ang araw na to. Biglang dinidig ang panalangin niya. 3 buwan, mabilis lang yun. Hindi niya na tinapos ang pagbabasa sa kasunduan at pumirma na lang. Handa siyang magtiis para maabot ang mga pangarap.